Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-324 na kabanata. Ang labanan para sa palasyo ng buwan. Si Alex ay bahagyang narinig ang mga sinabi ni Xavier. Kinontrol niya ang kanyang paghinga, habang nagpapatuloy magsalin si Xavier ng kanyang internal power. Unti-unti ang pagdaloy ng lakas ay marahan, at si Xavier ay bumitaw, at bumagsak sa lupa. Xavier, sigaw ni Alex. Nayumuko upang suriin ang kalagayan nito. Pero ang mga mata ni Xavier ay nakapikit na. Ito ay nawalan na ng malay. Isinandal ni Alex ang katawan nito sa isang puno, at iniyuko ang ulo. Hindi ko inaasahan na mabilis kang mawawala, wika niya, at napatahimik. Si Georgina at Sora ay pinapahalagahan siya ng lubos, at sana ay mayroon pa akong oras upang makausap ka. Umaasa ako na kayong tatlo ay magkasama na, at matahimik. Nanatili siya ng ilang sandali, at pinupuri ang lalaki. Tumingala siya. Ngayon ay kailangan ko nang umalis upang iligtas ang palasyo, wika niya. Pangako babalik ako upang ilibing ka, kapag ligtas na ang lahat. Nagbigay siya ng huling sulyap kay Xavier, at pagkatapos ay pumunta kay Debbie. Si Debbie ay medyo bumuti ng kaunti, simula nang mabigyan ni Xavier ng internal power, pero ito ay unti-unting nawalan ng malay. Debbie, kailangan kong umalis upang tulungan ang mga Moon Maidens, wika ni Alex. Kailangan mo munang matulog. Umaasa siya na dahil ito ay walang malay, wala sana itong nararamdaman na sakit. Sinukli ni Alex ang buhok nito, at pinatulog. Pagkatapos ay ipinasan sa likod, at tumakbo patungo sa palasyo. Habang tumatakbo si Alex, nalaman niya na ang kanyang bilis at lakas ay nag-improve, simula nang isalin ni Xavier ang buong lakas nito. Hindi nagtagal nakarating siya sa palasyo, at nakita ang laban na patuloy pa rin. Inilapag niya si Debbie sa isang puno, at tinakpan ng mga tuyong dahon at sanga. Pagkatapos ay tumakbo patungo sa labanan. Ang labanan ay patuloy at walang gustong sumuko sa magkabilang panig. Ilang daang mga tao ang na-injury. Ang mga maiden ay kabisado ang teritoryo, kaysa sa mga mananakop. At ang kanilang mga kakayahan ay nakahihigit. Pero sila ay kakaunti, at marami na sa kanila ang bumagsak. Ang mga damit ng babae ay maraming talsak ng dugo, at marami na rin dito ang nasaktan. Alam nila na hindi na nila kayang tumagal pa. Mukhang ang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Ang apat na maiden ay lumaban ng buong lakas, at tinalo ang maraming kalaban. Alam nila na kailangan nilang makasurvive, o ang kanilang samahan ay matatalo, at ang lahat ay mawawala. Lahat sila ay may injury, at alam ng mga gang leader na kung wala ang apat na maiden ang iba ay madaling matatalo. Hindi na kailangan pang makipaglaban, wika ni Blaze sa mga ito. Ayaw naming masaktan ang magagandang babae. Kung susuko kayo, hahayaan namin kayong manatili at mamahala dito. Di ba mas maganda iyon kaysa pagsilbihan si Georgina? Tumigil ka, sigaw ni Callisto. Naibinato ang puting balabal sa kanang mata nito. Sinalag ito ni Blaze at hiniwa ng kanyang patalim. Dahil sa ginawa mo, ikaw ang una kong papatayin, wika ni Blaze. Lumusob si Blaze dala ang patalim. Callisto, sigaw ng tatlong maiden. Nakita nila na si Callisto ay nasa panganib, at gusto nila itong tulungan. Ngunit sila ay napapalibutan ng mga kalaban, at hindi nila kayang makarating ng mabilis. Mamatay ka, sigaw ni Blaze, na nagliliwanag ang mata sa inaasahang tagumpay. Si Callisto ay takot na napatingin, alam na hindi kayang iwasan ang patalim. Siya ay sobrang natakot at hindi makagalaw. Nang tatama na ang patalim, ito ay nasipa sa kamay ni Blaze, at nalaglag. Okay ka lang, sagot ni Alex. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang mailigtas ni Alex sa sitwasyong iyon. Ikaw na naman, wika ni Blaze, na naaalala si Alex. Bumaling ito sa lahat ng gang leader at sinabi, unahin na natin ang talunang ito, at ipadala sa impyerno. Mauna ka, sigaw ni Alex, at itinulak si Callisto palayo. Masyadong mapanganib para dito, ang lumapit sa paligid niya. Hindi ka na namin papatakasin pa muli, wika ni Blaze. Maraming gangster ang lumusob kay Alex. Alam ni Alex na kailangan niyang talunin ang mga taong ito kung gusto niyang mailigtas ang palasyo. Kaya lumusob din siya at nakipaglaban. Ang lahat ay napanganga. Napagtanto na ang kakayahan nito ay higit pa kay Georgina.
kahit na si Alex ay nabigla sa kanyang sariling bilis at lakas. Ang mga natalo ni Alex ay mga bantog na martial arts expert, at si Alex ay ipinapahiya sila. Ang lahat ay nabigla, at hindi naalis ang tingin. Lahat sila ay humahanga dito. Si Alex ay hindi huminto. Nagpatuloy sa pag-atake, at nag-iwan ng pila-pilang katawan sa kanyang paligid. Ang mga lalaking nakahiga ay dumadaing sa sakit. Ang ibang mga pinuno ay tumilapon sa ere, at malakas na bumagsak at nabalian ng buto. Ang mga miyembro ay lumala ang pag-aalala, at nagsimulang mawalan ng gana sa pakikipaglaban. Alam ni Blaze na kailangan niyang kumilos kaagad. Kung si Alex ay mabaliktad ang lahat, ito ay wala ng awa. Si Blaze ay pinangunahan ang pag-atake sa mga babae, pero si Alex ay pinigilan ito. Kahit si Blaze ay natatakot, ginawa pa rin niya ang kanyang pinakamahusay upang patayin si Alex. Hindi natin siya pwedeng hayaang mabuhay, sigaw nito sa kanyang mga tauhan. Tumingin siya kay Falcon, isa sa mga leader ng gang. Si Alex ay bumaling at tumingin kay Falcon. Pagkatapos si Blaze ay kumilos. Kinuha ang patalim nito at sinugod si Alex sa likod, determinadong tapusin ang buhay nito. Imbes na tumalikod, si Alex ay sumipa patalikod, at tinamaan ang patalim sa kamay ni Blaze. At sumipa muli sa kanang dibdib ni Blaze, at tumilapon ito. Bagaman nasaktan ito, ngumiti siya, alam na ang ginawa ni Alex ay naglagay sa kanya ng pagiging alanganin. Nang si Alex ay na-distract, si Falcon ay naghagis ng maliit na pampasabog. Hindi ito tumama kay Alex. Pero ang pagsabog nito ay nakapagpawalin ng balanse ni Alex at bumagsak. Ang pagpapasabog ay ang specialty ni Falcon. At gusto niya ang pagpapasabog ng mga bagay. Isang butas ang nagawa sa lupa, at si Alex ay nahulog, huli ka wika ni Falcon. Naglabas siya ng wire, at itinali sa leeg ni Alex. Nagsimula siyang higpitin ito. Determinadong sakalin si Alex. Wala nang makakapagligtas ngayon sa kanya. Ika-325 na kabanata. Ang pagmamakaawa. Ang lahat ay nadapa, habang patuloy na yumayanig. At lahat sila ay nakatingin sa butas kung saan naglaho sina Alex at Falcon. Ang mga gang leader ay inaasahan na papatayin ni Falcon si Alex habang nasa loob sila ng butas. Ang lahat ng Moon Girls ay nag-aalala. Alam nila kung gaano kalakas si Falcon. Ilang sandali dalawang figura ang nakita sa butas. At nakahinga ng maluwang ang mga maiden nang makitang buhay pa si Alex. Si Alex ay mabilis na kumilos. Bago pa tuluyang mahigpitin ni Falcon ang cable na nakapalupat sa kanyang leeg. Hinawakan siya ni Alex at pinigilan sa paggalaw. Alam ni Falcon na ito lang ang kanyang pagkakataon upang patayin si Alex. Siya ay nasa alanganin. Ginamit niya ang kanyang buong lakas, pero si Alex ay napigilan ito. Binalibag siya ni Alex at bumagsak sa lupa. Nawala ang pagkakahawak niya sa cable, at tuluyang nakawala si Alex. Hindi ako ganoon kadaling patayin. Wika ni Alex, na sinuntok si Falcon sa dibdib. Sinipa niya ito sa tiyan, at naging dahilan ng pag-atungal nito sa sakit. Nagpatuloy si Alex gulpihin ito, at hindi na pinatayo. Sa wakas na isinipa ito ni Alex ng malakas sa dibdib, at si Falcon ay tuluyan ng nanghina. Itinaas nito ang kanyang ulo kaunti, pero hindi na niya kaya. Si Falcon ay nakahiga, matinding humihingal na nakatingin kay Alex. Ang kanyang mga kamao ay nakatiklop sa wala. Habang sinubukan niya muling tumayo. Sa wakas siya ay sumuko at hinayaan ang ulo na bumagsak sa lupa. Ang ibang mga gang leader ay natakot habang nakatingin kay Alex. Tumigil sila sa pakikipaglaban sa mga Moon Girls, at pinanood si Alex. Natatakot na baka sila na ang susunod na aatakehin nito. Ang mga babae ay patuloy pa rin nakikipaglaban sa mga mananakop. Ang mga lalaki ay sumisigaw, habang nagmamadaling tumakas. Sa isip ni Alex, makikipagtuos siya sa ibang mga gang members, upang tulungan ang mga Moon Maiden ng Moon Society. Pakiusap, tumigil na kayo, sigaw ng isang gangster. Maliwanag na hindi nila kayang manalo, at kung ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban, sila ay mamamatay. Ang lahat ng miyembro ng gang ay tumigil sa pakikipaglaban at nagmakaawa. Sumusuko na kami, sigaw ng isang leader. Hayaan nyo kaming umalis, at hindi na muling sasakupin ang inyong palasyo.
Sigaw ng isang lalaki na itinapon na ang kanyang pride. Sumusumpa kami, sigaw ng isang nagdurugo ang ilong, at kulang ng ngipin. Pakawalan nyo kami, sigaw pa ng isang bali ang tadyang. Lahat ito ay kasalanan ni Blaze at Falcon, sigaw pa ng isang nakahiga sa lupa, na humihingal. Ang apat na maiden ay lumapit kay Alex. Si Blaze ang nagsuhol sa labanan, wika ni Callisto. Palagi nitong gusto na kontrolin ang kabundukan, at pinatay nito ang iba namin kasamahan. Hindi namin siya pwedeng hayaan. Tumango si Alex at tumingin dito ng may pagmamalasakit. Maupo ka at magpahinga, wika niya. Tumingin siya sa paligid at hindi makita si Blaze kahit saan. Si Alex ay winalis ng tingin ang mga tao. May hinahanap na kung ano. At pagkatapos ay nagmasid. Ang lahat ay umalis sa kanyang dinaraanan. Nakita na nila ang kayang gawin nito, at ayaw na nilang sumunod. Sila ay natatakot, at bahagyang tumakbo upang magkubli. Nang maghiwalay ang mga gangster, nakita ni Alex si Blaze. Nang makita ni Blaze na papalapit sa kanya si Alex, tumakbo siya upang sugurin ito. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan, upang harangin si Alex, pero walang gumana. Bagaman si Blaze ay malaking lalaki, siya ay walang laban kay Alex. Sinampal ni Alex ito sa mukha, na dahilan na pagbagsak. Pagkatapos ay hinawakan ni Alex ang braso nito at malakas na hinila, nabali ito ng bahagya. Si Blaze ay sumigaw, at ang kanyang balikat ay lumihis ang buto. Si Alex ay hinawakan ito sa damit at inihagis sa direksyon ng mga Moon Girls. Ang mga babae ay sinigawan ito habang inaatake. Ipaghiganti ninyo ang ating mga kapatid. Pinagtulungan nila itong bugbugin, hanggang sa mawala sa paningin ni Alex. Nang sila ay tumigil, si Blaze ay wala ng lakas at pikit na ang mga mata. Ang mga babaeng disipulo ay nakontento sa kanilang paghihiganti, sa lalaking mananakop sa kanilang palasyo at nanakit sa kanilang mga kasamahan. Ang mga gang members ay nanginag sa takot nang makita ang sinapit ni Blaze. Muli sila ay nagmakaawa, para sa kanilang mga buhay. Pakiusap, hayaan nyo kaming umalis, patawarin nyo kami, sabi ng isang lalaki na may asul na mata. Pangako hindi na namin kayo guguluhin pang muli. Lahat sila ay lumuhod, hindi gustong magmakaawa, napatawarin sila ni Alex. Mr. Alex, ang mga mababang uri na ito, gustong sakupin ng aming palasyo, wika ni Callisto, habang hawak ang braso niyang na-injury, habang nakatingin sa mga kalaban. Hindi ito karapat dapat patawarin, at dapat silang mamatay. Ang mga gangster ay nagsimulang lalong manginig, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot. Callisto, hayaan mong si Mr. Alex ang magdesisyon, wika ni Celeste, na nakatingin sa kanya. Alam niya na mali para sa kanila na makialam sa mga desisyon ni Alex. Nangako sila na pagsisilbihan ito, hindi para bigyan ng mga utos. Ano sa palagay nyo ang dapat nating gawin? Tanong ni Alex sa apat na maiden. Hindi niya alam ang sitwasyon ng mga gang sa kanilang lugar, at wala siyang sapat na impormasyon kung ano ang tamang dapat gawin. Ang mga maiden ay matagal nang nanatili sa Moon Palace, kaya gusto niyang marinig ang mga payo nito. Mr. Alex, hanggang dito ay naglalaban-laban, pinapatay ang maraming tao kada taon. Wika ni Luna. Ang aming palasyo lang ang pinaka-nangunguna sa lakas, at kayang magpanatili ng katahimikan sa paligid. Ang mungkahi ko, ang dapat sumagot ay ang mga gangster na ito. Kung may susubok muli na katulad ng ganito, ang ibang gang ay dapat balaan kami. Wika ni Luna na minsan lang magsalita. Pero maliwanag niyang nakikita ang mga bagay-bagay. Tama si Luna, wika ni Celeste. Sa ganoong paraan, kapag may mga hindi pagkakasundo sa ibang gang, kami ay pwedeng mamagitan. Isa pa, sa isip niya. Pwede silang humingi ng kabayaran, sa pamamagitan ng pagkilala. Sumang-ayon si Callisto at si Lynn. Okay, sagot ni Alex. Kung ganoon, susundin natin ang mungkahi ni Luna. Bumaling siya sa mga gangster, upang sabihin ang kanyang desisyon. Pero pinigilan siya ni Celeste. Mr. Alex, sandali lang, wika nito. Lumapit siya kay Alex, at tumingin sa lahat. Siya si Mr. Alex, sigaw nito. Siya ay tagasunod ni Georgina, at 2 buwan na ang nakakalipas. Si Georgina ay ipinasa ang pamumuno ng Moon Society sa kanya. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel.
Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.